Maligayang pagdating sa kwentong Biblia. Ngayon tatalakayin natin ang isang sinag-simbolo na puno ng mga misteryo. Ang bituin ng David na kilala rin bilang selyo ni Solomon. Naisip mo ba tungkol sa pinagmulan ng sagisag na ito na malapit na nauugnay sa mga tradisyon ng mga Hudyo, bagaman ito ay malakas? Naka-link sa kulturang Hudyo ay lumampas ito sa mga hangganan ng kulturang ito at kinikilala sa maraming iba pang mga kultura sa buong mundo. Sa video na ito, nais kong dalhin ka sa isang paglalakbay sa pamamagitan ng iba't ibang mga pinagmulan ng manghang bituin, habang ang marami ay naniniwala na eksklusibo na konektado kay Haring David at ang mga Hudyo. Ang katotohanan ay ang kasaysayan nito ay mas malawak at konektado sa iba't ibang mga tao at kultura. Hayaan nating galugarin sa channel na ito. At kung hindi ka pa nag-subscribe upang hindi mo makaligtaan ang paparating na nilalaman, ay magkakasama tayo na nagdadala ng mga makasaysayan na kwento at interpretasyon ang nakatagong pinagmulan na ang bituin ni David at kung ano ang selyo ni Solomon at ang bituin ni Renan. Bagaman sikat na kilala bilang Star of David, ang simbolo na ito ay tinawag na Magen David sa tradisyon ng mga Hudyo, na terminong Margan ay nangangahulugang kalasag o buckler. Habang tinutukoy natin si Haring David ng isang sentral na figura sa kasaysayan ng mga Hudyo, sa gayon si Magen David ay isinalin kay Shield of David, hindi bituin ni David na karaniwang naisip na ang simbolo na ito ay malawak na kinikilala bilang isang representasyon ng pareho ang Hudaismo at pagkakakilanlan ng mga Hudyo. Gayunpaman, mayroon din itong makasaysayang mga samahan na may mga kasanayan sa esoteric at sinaunang okultismo. Ang hugis nito ay nailalarawan sa pamamagitan ng isang hexagram na nabuo ng overlap ng dalawang equilateral tatsulok na hindi katulad ng tradisyonal na mga sagisag na Hudyo tulad ng Manora, ang leon ng tribo ng Huda, naroroon sa watawat ng tribo ng Israel, ng parehong pangalan ang Chofar o ang Lulav o mas kilala bilang Star of David ay hindi orihinal na isang eksklusibong simbolo ng Hudyo. Ang hexagram sa katunayan isang geometric na figura ng mahusay na pagiging simple at unibersidad na ginagamit ng iba't ibang kultura sa buong kasaysayan na madalas bilang isang pandekorasyon na dekorasyon ay kagiliw-giliw. Tandaan na sa ilang mga simbahan na matatagpuan sa rehiyon ng Galilea, ang hexagram ay ginamit bilang isang pandekorasyon na elemento na nagpapakita ng paggamit nito sa mga natatanging konteksto bilang karagdagan sa geometric aesthetic. Mahalaga na maunawaan na ang mga simbolo, kahit na tila mga simple, ay nagdadala ng malalim at madalas na maraming kahulugan. Sa kaso ng si Magen David, ito ay naging isang malakas na sagisag ng tiyaga at pagkakaisa para sa mga Hudyo na lumilipas sa makasaysayang at kulturang pinagmulan nito. Ang isang pandaigdigang kinikilalang icon na ilang mga iskolar ay nagtaltalan na ang salitang selyo ni Solomon ay naisinama sa tradisyon ng mga Hudyo mula sa panitikan ng Islam. Gayunpaman, mayroong ilang kahirapan sa pagtukoy kung ang pariralang kalasag ni David ay nagmula sa mistisismo ng Islam o kung tala-arawan nito ay pabalik sa mas matatandang kasanayan at paniniwala ng iba na panatilihin na ang parehong terminolohiya at ang esoteric filosofiya na nauugnay sa simbolo ay may mga ugat ng mga Hudyo na naghuhula ng panahon ng Islamic. Kabilang sa mga argumento na sumusuporta ang pananaw na ito ay may mga sanggunian sa Talmud na binabanggit ang isang hexagram na nakaukit sa singsing na kilala bilang selyo ng si Solomon. Ang gawa-gawa na artifact na ito ay may isang simbolikong koneksyon sa banal na nakapangyarihan at mystical protection. Bukod pa sa papel ng mga alchemist ng mga Hudyo na nakatayo habang sila ay kumilos bilang mga mentor at impluwensya ng kanilang mga Muslim at mga katapat na Kristiyano ng isang figura. Lalo na may kaugnayan sa kontekstong ito ay si Maria,
Ang Hebreo na isang pilosopo at alchemist mula sa Alexandria na nanirahan sa pagitan ng ikalawang at ikatlong siglo, nakilala bilang opener ng mga landas na binuo ni Maria. Ang mga konsepto ng alchemical na kalaunan ay mga interpretasyon. Ang mga konsepto na ito ay maaaring graphically na nauugnay sa simbolismo ng dalawang kabaligtaran na tatsulok na bumubuo ng hexagram. Bagaman ang malinaw, ang paggamit ng simbolo na ito ay pinagsama pagkatapos ng kanyang oras na ang pilosopikal at simbolikong koneksyon ay naroroon na sa mga turo ni Maria na ang pakikipag-ugnayan ng mga impluensya sa kultura at mistikal sa mga siglo ay nagmumungkahi na ang hexagram bilang isang simbolo ay lumilipas sa mga hangganan ng relihiyon at kultura na nakakakuha ng natatanging kahulugan sa iba't ibang mga konteksto pa rin nito. Pakikipag-ugnay sa Hudaismo sa kalaunan pinatibay, lalo na dahil sa paglaon nito paggamit bilang isang representasyon ng pagkakakilanlan ng mga Hudyo at espiritualidad. Ang hexagram bilang isang simbolo na nauugnay sa mysticism at Jewish tradisyon ay naging malawak na ipinakalat sa mga mahiwagang teksto at mga anting-anting lamang. Ang unang bahagi ng gitnang ito ay ang makasaysayang ebolusyon na ito ay humantong sa maraming mga kontemporaryong scholar na iminumungkahi na ang Islamic mysticism ng direkta na impluensyahan ang paggamit ng hexagram sa pamamagitan ng mga kabalistang Hudyo, lalo na sa medieval na Espanya. Sa kontekstong ito, ang talakayan tungkol sa pinagmulan ng bituin ni David ay nagtataas ng isang mahalaga tanong. Ang simbolo na ito ay tunay na kumakatawan sa mga taong Hudyo at si Haring David, o ito ba ay isang simbolikong ilusyon sa kanya? Upang galugarin ang tanong na ito, ay ipapakita ko ang pangunahing interpretasyon ng mga ugat at kahulugan ng bituin ni David na nagsisimula sa interpretasyon na pinaka-malawak na kumakalat sa mga Hudyo. Ang paliwanag ng rabbinic ay nagmumungkahi kay Sus na ang bituin ni David o hexagram ay nagmula-mula sa pangalan ni Haring David ayon sa ang tradisyon na ito ng oras na hinahangad na parangalan si Haring David sa pamamagitan ng pagsasama ng kanyang pangalan sa isang kalasag ng ilan din magtaltalan na nais ng mga panday. Ang mga sinaunang karakter na may mga linear at angular na mga ugali ay nilikha nila ang isang pattern na kalaunan ay nagbigay ng pagtaas sa disenyo ng hexagram, sa gayon ang hugis na ito ay magiging parehong isang naka, istilong representasyon ng pangalan ni David at isang simbolo ng proteksyon sa espiritual at militar. Bagaman ang paliwanag na ito ay malawak na tinanggap sa mga relihiyosong paniniwala, hindi ito nagkakaisa sa mga scholar na marami ang nagtaltalan na ang pagpapapuri ng hexagram sa mga kontekstong Hudyo ay isang unting proseso na naiimpluensyahan sa pamamagitan ng intercultural contact at esoteric na kasanayan. Subalit ang simbolismo na nauugnay kay Haring David at ang kanyang kaugnayan sa pagkakakilanlan ng mga Hudyo ay tumulong sa pagpapatibay ng hexagram bilang isang malakas na sagisag ng pagkakaisa at pananampalataya. Sa panahon ng pagtatangka na ito upang maiukit, ang pagbabagong ito ay nagiging mas nakakaintriga kapag pinag-aaralan natin ang script ng Phoenician na nauna sa modernong Hebreo. Ang pangalang David sa Hebreo ay nabuo ng tatlong titik na si Dalet Vav at Dalet ang kagiliw. Giliw na detalye ay ang letra Ded, lalo na sa skrat ng archaic ay may isang hugis na kahawig ng isang tatsulok na halos magkapareho sa geometry nito. Sa gayon, mayroon kaming dalawang tatsulok na kapag na-overlay ang nagre-resulta sa katangian na hugis ng hexagram, isang tatsulok na tumuturo pa itaas at ang iba pang pababa sa loob ng tradisyon na ito. Ang pagsasanib ng dalawang titik na tinanggal ay nakikita bilang simbolikong pinagmulan ng bituin ni David. Mahalaga na tandaan na sa Phoenician,
na nagsusulat ng pangalang David ay binibigkas bilang Darid na pinapanatili ang kakanyahan nito, ngunit may natatanging mga ugali at tunog mula sa modernong Hebreo. Ang interpretasyon na ito ay nagbibigay ng isang geometric at halos hindi sinasadyang karakter sa paglitaw ng simbolo na nagmumungkahi na ang pagbuo nito ay isang likas na bunga ng mga panday na pagtatangka na kumatawan sa pangalan ni David sa mga kalasag sa laban. Ang nagre-resulta sa hexagram sa kalaunan ay nakakuha ng isang malakas na simbolikong sukat na ito ay dumating ay kumakatawan sa proteksyon ng banal at ang koneksyon sa pagitan ng mga espiritual at lupa na may pataas na pagturo ng tatsulok na sumisimbolo sa hangarin ng tao sa banal habang ang pababang pagturo ng tatsulok ay sumasalamin sa ang paglusong ng banal na enerhiya sa sangkatauhan. Ayon sa Rabbinic Tradition Rabbi, ay tumuturo bilang pinagmulan ng bituin ni David. Madalas na nalilito sa selyo ni Solomon na mahalagang gumagamit ng parehong simbolo ng pagkakaiba sa pagitan ng bituin ni David. At ang selyo ni Solomon ay banayad na ang ilan ay nagtaltalan na si Solomon na naiimpluwensyahan ng mga idolatriya at paganong kasanayan ay nakikibahagi siya sa pag-alis ng orihinal na simbolo na nauugnay sa kanyang ama na si David. Mula sa pananaw na ito na si Solomon ay lumihis mula sa pananampalataya ng kanyang ama na si David sa pamamagitan ng pagsamba sa mga paganong Diyos at pagbuo ng mga templo na nakatuon sa mga Diyos na ito, na humantong sa pagbabago ng mga simbolo na nangangahulugang ang bituin ni David na nabuo ng dalawa. Ang intertwined delets ay nabago sa isang superimposed form, habang ang selyo ni Solomon ay nagtatanghal ng isang interlacing. Mayroon ding isa pang interpretasyon na iugnay ang pagbabago ni Solomon sa kanyang pakikipag, ugnay sa maraming kababaihan partikular na dayuhan at mga idolatrous na ito sa pananaw na ito. Ang simbolo ay dumating upang ipakita ang panlalaki at pambabae na may pataas na pagturo ng tatsulok na kumakatawan sa panlalaki at ang pababang tatsulok na sumisimbolo sa pambabae o kabaligtaran na pinaniniwalaan na ang pagbabagong ito ay naiimpluwensyahan ng pagkakasangkot ni Solomon sa mga kababaihan ng Canaanite at idolatrous na pinagmulan na sumasalamin sa labis na kalakip na binuo niya sa kanila. Ang simbolo na ito ay tila kumakatawan sa ugnayan sa pagitan ng tao at babae. Ang imahe ng bituin ng si David at ang selyo ni Solomon na ipinakita ko sa iyo ay naglalarawan na ang pagkakaiba sa pagitan ng dalawa ay medyo banayad na marami. Ang iba ay naniniwala na ang selyo ng Solomon ay madalas na nauugnay sa pamamagitan ng ritual na mahika at okultismo. Ayon sa ilang mga salaysay, si Solomon ay naging isang practitioner ng pangkukulam at ang selyo na ito ay nakaugnay sa isang singsing na sinasabing pagmamay-ari niya. Tungkol sa mga pagkakamali na ito ay kilala at nabanggit sa Kabanata 11 ng Aklat ng Bilang Karagdagan. Sa 11 ikakasal sa anak na babae ni Paraon na si Solomon ay umibig sa ilang mga dayuhang kababaihan kabilang ang mga Moabita na Ammonites, Sidonians, Canaanites at Hittite din. Ang mga Kanaanita, ang mga unyon na ito ay sumalungat sa mga tagubilin ng Diyos para sa mga Israelita na iwasan ang mga pakikipag-ugnayan sa mga paganong bansang ito. Gayunpaman si Solomon ay nagbigay ng impluwensya sa mga babaeng ito na nag-iipon ng 700 asawa at 300 concubines, habang si Solomon ay tumanda sa kanyang mga asawa na naiimpluwensyahan siya na sumamba sa mga Diyos ng pagano. Ang mga bansa ay tumalikod sa kanyang puso mula sa landas ng Diyos at nagtayo pa siya ng mga altar para sa Diyosa ng mga Sidonians. Ang kasuklam-suklam na Diyos ng mga Ammonites ay ginawa ni Solomon kung ano ang itinuturing na kasamaan sa paningin ng Panginoon, kasunod ng mga Diyos na sinasamba ng kanyang mga dayuhang asawa. At kahit na bago pa man mga asawa na mag-alok ng insenso
at sakripisyo sa mga kaugalian na ito na nakita bilang suklam sa harap ng Diyos. Ang mga pagkilos na ito ay nagpapakita ng pag-alis ni Solomon mula sa pananampalataya ng kanyang ama na si David na nagre-resulta sa mga pag-uugali na labis na hindi nasisiyahan sa Panginoon. Ang pagbabalik sa talakayan tungkol sa hexagram na kilala bilang Star of David, ito ay giliw na tandaan na ang Biblia ay hindi malinaw na banggitin ang paggamit ng bituin na ito ng mga tao ng Israel bilang isang simbolo ni David. Sa kabaligtaran, ang mga banal na kasulatan ay madalas na nauugnay ang isang bituin sa idolatry, isang kasanayan na pinagtibay ng mga Israelita na naligaw mula sa totoong pananampalataya. Ang aklat ng Amos halimbawa ay malinaw na tinutukoy ang isyong ito at ang tema ay nabanggit din sa aklat ng mga gawa, pansin na ang isang Hudyo. Ang selyo mula sa ika-6 na siglo ay natagpuan sa mga arkeolohikal na paghuhukay sa lungsod ng Sidon na nagtatampok ng bituin ni David, subalit mahalaga na bigyang pansin na ang panahong ito, ang ika-6 na siglo BCE, ay minarkahan ng iba't ibang mga kasanayan ng idolatriya sa mga Israelita. Ang propetang Amos na nabuhay sa parehong siglo na ito ay nabanggit ang isang tiyak na anyo ng idolatriya na nauugnay sa isang bituin na naiugnay sa paganong Diyos o demonyong nilalang na kilala bilang Renan. Sa Kabanata 5 na mga taludtod 25 hanggang 27 direktang tinutugunan ni Amos ang idolatriya ng Israel na naghahatid ng isang matinding pagsaway mula sa Diyos. Ay dinala mo ako ng mga sakripisyo at handog sa loob ng 40 taon sa ilang ginawa para sa inyong sarili, sa makatuwid ay ipapadala kita sa kabila sa Damasco, sabi ng Panginoon. Mula sa isang alternatibong pananaw na maaaring magtaltalan ng isa na ang Star of David at ang selyo ni Solomon ay kung walang ang pagbubukod ay kumakatawan sa isang bituin na maaaring angkinin ng ilan na para sa mga kulturang ito, ang bituin ay hindi kinakailangang magkaroon ng isang nakapirming hugis, ngunit ang interpretasyon nito ay iba ayon sa mga pananaw ng iba't ibang mga tao. Subalit ang hypothesis na ito ay dudang isinasaalang na ang mga sibilisasyon tulad ng mga Akkadians at Sumerians ng Mesopotamia sa gitnang silangan ay gumagamit ng isang katulad na simbolo upang kumatawan sa kalangitan na isang bituin. Sa gayon, ang bituin ng David ay tinawag din na hexagram o ang bituin ni Renan ay mahalagang maging isang representasyon ng paganong pinagmulan na sa kalaunan ay na-assimilated ng mga Israelita tulad ng ipinahiwatig sa aklat ng Amos. Mula sa pananaw na ito, ang simbolo ay hindi maiugnay kay Haring David, ang selyo ni Solomon o alinman sa mga ito, ngunit sa isang paganong Diyos na kilala bilang Renan. Ito ay walang pagkakaisa na ang hexagram ay lilitaw sa iba't ibang kultura bilang isang paganong simbolo at kung minsan ay nauugnay sa mga mahiwagang kasanayan. Nais kong marinig ang opinyon ng lahat sa mga komento. Ano sa tingin mo nakaugnay ang pinagmulan mo ng bituin ni David, ang bituin ng Renan, at ang selyo ni Solomon na binibigyang diin ko na mayroon akong ipinakita ang iba't ibang mga interpretasyon ng mga pinagmulan ng sinaunang simbolo na ito upang magbigay ng isang mas malawak na pananaw sa paksa tungkol sa tanong na madalas na lumitaw ngayon, tungkol sa kung ano ang tunay na simbolo ng mga tao ng Israel ay upang kumatawan sa kanilang bansa o pagkakakilanlan. Ibahagi ang aking pananaw bagaman ang bituin ni David ay malawak na kinikilala. Naniniwala ako na ang simbolo na pinakabinanggit sa Biblia bilang kinatawan ng mga tao ng Israel. Salamat sa panonood ng video. Hanggang dito, pagpalain kayo ng Diyos at makita ka sa lalong madaling panahon.